Ito ang listahan ng mga politikong may lihim na koneksyon sa mga contractors ng gobyerno na may kinalaman sa mga multi-billion worth of projects gaya ng flood control. Ito ay ayon sa PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism. Una sa listahan na ito ay si Senator Bongo, kung saan ang kanyang ama mismo ang may-ari ng kumpanyang CLTG Builders. Hindi lang yan, yung Alfrego Builders and Supply naman ay pagka-ari ng half-brother niya. Next is Senator Joel Villanueva. Pangalan ng kalye ang pinapalitan! Wait a minute! Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan! Yung isang government contractor na New San Jose Builders Incorporated ay isa sa mga top campaign donors si Joel Villanueva noong 2022. Sunod sa ating listahan ay si Senator Cheese Escudero. Konektado siya sa Centerways Construction and Development Incorporated. Ang may-ari nito na si Lawrence Lobiano ay isa raw sa top donors ng kanyang 2022 senatorial campaign. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Andyan din si Elizalde Co ng Ako Bicol Party List. Co-founder siya ng Sunwest Incorporated at kapatid ng co-founder ng High Tone Construction, malalaking contractors ng gobyerno. Siya din ang tito ng viral Nepo baby na si Claudine Co. Sa listahan ng mga politikong ito, hindi mawawala ang mga Revilla. Kasama sa listahan si Lani Mercado, Cavite 2nd District Representative. Konektado siya sa Graya Construction. Alam mo kung bakit? Ang top shareholder kasi nito ay kapatid niya mismo. Hindi lang si Lani Mercado Revilla ang connected, pati na rin ang kanyang anak na si Jolo Revilla. Connected din sa Graya Construction Corporation. Yung top shareholder doon ay walang iba kundi ang kanyang tiyahin. Andyan din si Ferdinand Beltran, party list representative ng Magbubukid. Manager siya mismo ng Third Star Builders Contractors. Grabe no, manager ka na ng contractor, congressman ka pa. Paano na lang kung may bidding? Sunod sa ating listahan ay si Edwin Garjola ng CWS Party List. Konektado siya sa Newington Builders, Laurel Development at S ang Construction. Related daw siya sa shareholders ng mga kumpanyang ito. At tanong, kapag may proyekto ang gobyerno, kaninong pangalan kaya ang lumalabas? Take note, eto pa, alam mo bang sa listahan na ito, may magkapatid na kasama. Yung una ay si Moner Jr. who is konektado sa Nirain Construction and Supply Corp. Kapatid siya ng top shareholder nito na si Ash Shahid Arbison. And then, yung nakakatandang kapatid naman niya na si Congressman Munir Arbison ng Sulu may tie din sa parehong kumpanya. Grabe no, parehong pamilya, parehong negosyo, parehong nasa gobyerno. Jackpot na! Bakit importanteng malaman nyo ito? Well, kung ikaw ay may congressman na gumagawa ng batas at nagbabantay dapat sa budget, tapos may kumpanya palang konektado sa kontrata, nako, conflict of interest yan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sa flood control projects, daang-daang bilyon ang nagastos pero hanggang ngayon, binabaha pa rin tayo. Mga kamagkano, ito yung tinatawag na double dipping. Sila na ang gumagawa ng rules, sila pa ang kumikita sa implementasyon. Kaya tanong ko, magkano ang nawawala sa kaban ng bayan dahil dito? Kung bilyong-bilyon ang pumapasok sa mga kontrata, ilang porsyento kaya ang tunay na napupunta sa proyekto? At ilang porsyento ang napupunta sa bulsa ng iilan? Kung gusto mo pa ng magayto pang content, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.